Ilang beses mo nang naramdaman yon? Yung pamilyar na kalabit sa dulo ng jabis mo. Yung dahan-dahang paglubog ng iyong floater. Nanginginig na ang kamay mo sa excitement. Heto na. Ito na yun. At sa isang mabilis na galaw, tentak. Tapos, wala. Hangin. Ang sakit, di ba? Akala mo may isda na. Pain lang pala ang kinuha. Para kang nag-abot ng libreng pagkain. Paano kung sabihin ko sa'yo na baka hindi kasalanan ng isda kung bakit ka laging zonk? Baka ang dahilan ay yung mismong paraan ng pagsintak mo na akala mo ay tama. Sa video na ito, buburahin natin ang isang malaking alamat sa pangingisda at baka sa huli, mapailing ka na lang at masabi mo sa sarili mo, kaya naman pala, kayo ba? Madalas nyo bang maranasan na nakakain lang ang pain nyo? Aminin nyo sa comments. Lahat tayo dumaan dyan. Tinuruan tayo ng ating mga lolo, mga tito, o mga kasama sa pangingisda. Ang sabi nila, pag kumalabit, sentak agad. Mabilis dapat ang kamay mo. Naging parang reflex na natin ito. May konting galaw lang sa linya. Bigla tayong bumibira na parang may humahabol sa atin. Para bang may premyo ang pinakamabilis sumentak. At sa loob ng maraming taon, ito ang naging standard procedure para sa karamihan. Pero habang tumatagal, napapansin mo, mas marami pa yatang beses na pumapalya kaysa sa tumatama. Bakit kaya? Kasi ang paniniwalang ito ay nakabase sa isang maling akala na ang bawat kalabit ay senyales na para kumain. Hindi natin naiintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari sa ilalim ng tubig kapag ang isda ay unang lumalapit sa ating pain. Una sa lahat, kailangan nating pag-usapan ang alamat ng agresibong kagat. Madalas, sa mga palabas o video, ang nakikita natin ay yung biglaang paghila, yung halos mabali ang jabis sa lakas ng kagat. Totoo yan, pero para lang sa mga malalaking isda or predators. Para sa pangkaraniwang mangingisda na ang target ay tilapia, ayungin, o iba pang isda sa lawa at ilog, ang katotohanan ay mas banayad. Hindi lahat ng kagat ay parang pagnanakaw. Karamihan sa mga isda, lalo na ang mga matatalino at may karanasan na, ay maingat. Sinusubukan muna nila ang pain. Kaya yung unang kalabit na nararamdaman mo, malamang hindi pa yan ang tunay na kagat. Ito ang unang pagkakamali. Ang isipin na ang bawat galaw ay isang atake. Sige, isipin mo to. Ano ba talaga ang ginagawa ng isda sa unang kalabit? Imagine, isa kang isda. May nakita kang pagkain, pero hindi ka sigurado. Anong gagawin mo? Hindi mo ito basta lalamunin. Gagamitin mo muna ang iyong bibig para itulak-tulak ito. Aamuyin, titikman ng bahagya. Ito yung tinatawag na testing bite o exploratory nibble. Ginagawa nila ito para malaman kung ligtas ba ang pagkain at kung ano ang texture nito. Yung mga maliliit na pagyanig sa linya mo, yung bahagyang paggalaw ng floater, yan yon. Sila ay nag-iimbestiga pa lang. Kung sisentak ka sa puntong ito, para mo na ring sinabi sa kanila, uy, may patibong. Ang resulta, mahahaltak mo lang ang pain palabas sa bibig nila at matatakot mo pa sila. Dito na pumapasok ang pagkakaiba ng tasting bite at committing bite. Isipin mo na lang na parang kumakain ka ng mainit na sabaw. Hindi mo ito hihigupin agad. Isusutsot mo muna ng kaunti para tikman. Ganyan ang tasting bite ng isda. Pero kapag nasarapan ka na at sakto na ang init, hihigupin mo na ng tuluyan. Yan ang committing bite. Ito yung sandali na ang isda ay desidido ng kainin ng pain. Dito na niya ito lulunukin o tatangayin palayo. Ito ang sinyalis na hinihintay natin. Ang malaking hamon sa atin ay kung paano malalaman ang pagkakaiba ng dalawa. At yan ang susi para hindi ka na magpakain lang ng isda. Ang papel ng iyong pain ay napakahalaga rin sa sitwasyong ito.
Kung ang pain mo ay masyadong matigas, tulad ng ilang commercial pellets, mas matagal bago ito magustuhan ng isda. Maraming tasting bites ang mangyayari. Kung masyado namang malambot, tulad ng lumang tinapay, baka sa unang kalabit pa lang ay matanggal na ito sa hook. Ang ideal na pain ay dapat sapat ang tigas para manatili sa hook kahit may mga unang pagsubok, pero sapat din ang lambot para kapag nag-commit na ang isda, madali itong makapit ng hook. Kaya sa susunod na mamimili ka ng pain, isipin mo, madali ba itong matanggal sa unang kalabit or kakapit ba ito hanggang sa tunay na kagat? Ngayon, pag-usapan natin ang unang visual cue mo, ang floater or boya. Ito ang mata mo sa ilalim ng tubig. Maraming baguhan ang nag-aabang lang na lumubog ito ng tuluyan. Pero ang totoo, ang floater ay nagbibigay ng mas maraming impormasyon kaysa dyan. Halimbawa, ang mga maliliit at mabilis na pag-angat baba nito, yan ay senyalis ng tasting bites. Para siyang sumasayaw sa ibabaw ng tubig. May mga isda tulad ng maliliit na tilapia na naglalaro lang sa pain. Hindi pa ito ang oras para sumintak. Tandaan, ang floater ay hindi lang basta indicator ng may isda dito. Ito ay isang storyteller na nagsasabi kung ano ang ginagawa ng isda sa pain mo. Paano mo babasahin ang kwento ng floater mo? Ang kailangan mong abangan ay hindi ang maliit na sayaw, kundi ang isang desididong galaw. Ano ang mga ito? Una, ang dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na paglubog. Hindi yung biglaang lubog-litaw. Ibig sabihin nito, kinakain na ng isda ang pain at lumalalim ito sa bibig niya. Pangalawa, ang biglaang pagtakbo nito patagilid. Ito ay malinaw na senyales na kinuha na ng isda ang pain at tinatangay na niya palayo. At pangatlo, na madalas hindi napapansin, ay ang biglaang pag-angat at paghiga nito sa tubig. Ibig sabihin, binuhat ng isda ang iyong pabigat, sinker, mula sa ilalim. Sa alinman sa tatlong senaryong ito, ang isda ay nag-commit na. Ito na ang go signal mo. Kung hindi ka gumagamit ng floater at naka-bottom fishing ka, ang visual cue mo ay ang dulo ng iyong jabis. Katulad ng floater, hindi lahat ng yugyog ay senyalis para sumentak. Ang maliliit at nanginginig na galaw ay mga tasting bites pa lang. Ang kailangan mong hintayin ay yung malinaw na pagyuko ng dulo ng jabis. Yung parang may humihila na talaga pababa ng tuloy-tuloy. Hindi yung yugyug tigil. Kailangan mong sanayin ang iyong mata na makita ang pagkakaiba ng panginginig at ng tunay na paghila. Isang tip, huwag mong hawakan ang jabis mo. Ilagay mo ito sa rod holder at pagmasdan mo lang. Mas malinaw mong makikita ang mga senyalis. Isa pang napakahalagang konsepto ay ang tensyon sa iyong linya. Isipin mo ang linya bilang isang linya ng komunikasyon sa pagitan mo at ng isda. Kung ang linya mo ay sobrang luwag o nakalawlaw, para kang may kausap sa telepono na mahina ang signal. Hindi mo mararamdaman ang mga pinong tasting bites at may late ka sa reaksyon kapag nag-commit na ang isda. Bago pa umabot sa iyo ang senyales, baka nailuwa na niya ang pain. Kaya laging siguraduhin na may kaunting tension ang iyong linya. Hindi sobrang higpit, pero sapat lang para madama mo ang bawat nangyayari sa dulo nito. Dito pumapasok ang unang malaking pagkakamali sa tensyon, ang sobrang higpit na linya. Kung masyado mong binanat ang iyong linya, anumang pagsubok ng isda sa pain ay mararamdaman niya bilang pagtutol. Para kang naglagay ng pain na may nakakabit na pader. Ang matatalinong isda, kapag naramdaman nila ang hindi natural na resistance na ito, ay bibitaw agad.
aalis sila dahil alam nilang may mali. Ang resulta, makakaramdam ka ng napakaraming maliliit na kalabit pero walang follow-up. Kasi sa unang subok pa lang nila, natatakot mo na sila dahil sa sobrang higpit ng iyong linya. Dapat may balanse. At syempre, mayroon ding pangalawang malaking pagkakamali, ang sobrang luwag na linya. Ito yung sitwasyon na pagkatapos mong maghagis, hinahayaan mo na lang na may malaking tiyan o arko ang linya mo sa ibabaw ng tubig. Gaya ng nabanggit kanina, pinuputol nito ang komunikasyon. Maaaring kinakain na ng isda ang pain mo sa ilalim. Nilulunok na niya. Pero dahil sa sobrang luwag ng linya, hindi pa ito gumagalaw sa dulo ng jabis mo. Kapag naramdaman mo ang hila, huli na ang lahat. Nailuwa na niya o naramdaman na niya ang hook at bumitaw na. Tandaan, ang layunin ay direct contact, straight line mula sa dulo ng jabis mo hanggang sa pain hanggat maaari. Kung nahihirapan ka pa ring basahin ng mga visual cues, may isang sikreto na pwedeng makatulong sa iyo, ang pagbibilang. O simpleng pagbibilang. Sa halip na mag-react agad sa unang kalabit, huminga ka ng malalim at magsimulang magbilang. Isa, dalawa. Ito ay isang mental na disiplina para pigilan ang iyong sarili sa padalos-dalos na pagsentak. Pinibigyan mo ang iyong sarili at ang isda ng sapat na oras. Ang simpleng pag-pause na ito ay kadalasang sapat na para ma-filter out ang mga tasting bites at hintayin ang tunay na committing bite. Kailan ka dapat magsimulang magbilang? Simple lang. Sa unang-unang beses na makaramdam ka ng kalabit o makita mong gumalaw ang iyong floater. Huwag kang gagalaw. Huwag mong higpitan ang hawak sa jabis. Manatili kang kalmado at simulan ang bilang sa iyong isip. Isa, kung tumigil ang kalabit, balik sa simula. Huwag kang manghinayang. Pero kung ang kalabit ay nagpatuloy o naging mas malakas habang nagbibilang ka, dalawa, tatlo, yan na ang magandang senyales. Ibig sabihin, hindi ito isang simpleng pagsubok lang. Interesado talaga ang isda. Maraming mangingisda ang gumagamit ng tinatawag na 3-second rule o 3 segundong panuntunan. Ito ay isang magandang panimula. Mula sa unang kalabit, bilang ka ng 3 segundo. Isa, dalawa, tatlo. Kung sa loob ng 3 segundo ay tuloy-tuloy ang paghila o paglubog ng floater, sa dulo ng ika-3 segundo, sentak. Bakit 3 segundo? Ito ay karaniwang sapat na oras para sa karamihan ng isda, tulad ng tilapia, para ilagay ang pain sa loob ng kanilang bibig at magsimulang lumangoy palayo. Subukan mo ito sa susunod mong pangingisda. Magugulat ka sa pagkakaiba. Siyempre, ang 3-second rule ay hindi isang batas na nakasulat sa bato. Kailangan mo itong i-adjust depende sa isda. Halimbawa, ang mga isda na may maliliit na bibig tulad ng ayungin ay maaaring mangailangan ng mas mahabang oras. Baka kailangan mo ng 4 o 5 segundo. Sa kabilang dako, ang mga isda tulad ng hito o dalag na agresibong kumain, baka 1 segundo lang ay sapat na dahil madalas nilang nilulunok agad ang pain. Ang susi ay obserbasyon. Alamin mo ang ugali ng target mong isda at iayon ang iyong timing. Ang pangingisda ay hindi lang paghihintay, ito ay pag-aaral. Ngayon, dumako na tayo sa mismong mechanics ng pagsentak. Dahil kahit tama ang timing mo, kung mali naman ang execution mo, wala pa ring mangyayari. Ang pinakamalaking pagkakamali dito ay ang pag-iisip na ang pagsentak ay nangangailangan ng sobrang lakas. Yung parang gusto mong iangat ang isda mula sa tubig papunta sa kalawakan sa isang bira. Hindi ito tungkol sa puwersa. Ang sobrang lakas na sentak ay maaaring maging sanhi ng pagpunit sa bibig ng isda, lalo na kung malambot ito.
O kaya naman, kung malaki ang isda, baka maputol ang iyong linya. Hindi ito wrestling, ito ay finesse. Ang tamang sintak ay isang sweeping motion, hindi isang biglaang haltak. Isipin mo na para kang nagwawalis, hindi ka nagpuputol ng kahoy gamit ang palakol. Mula sa posisyon ng iyong jabis, iangat mo ito ng mabilis pero kontrolado, pataas at bahagyang patagilid. Ang layunin mo ay hindi para iangat ang isda, kundi para mabao ng hook sa bibig nito. Yun lang. Kailangan mo lang ng sapat na puwersa para ma-penetrate ng dulo ng hook ang bibig ng isda. Kapag naramdaman mong may sabit or may bigat, saka mo na simulan ng laban. Ang sentak ay para lang ilock ang deal. Ang anggulo ng iyong jabis bago ka sumentak ay mahalaga rin. Huwag mong itutok ang dulo ng iyong jabis ng diretso sa iyong pain or floater. Dapat ay may kaunting anggulo ito, mga 45 degrees pataas o patagilid. Bakit? Dahil kung nakatutok ito ng diretso, kapag sumentak ka, wala kang room o espasyo para sa sweeping motion. Ang mangyayari ay isang maikli at marahas na haltak lang. Pero kung may anggulo, mayroon kang sapat na haba ng galaw para mag-apply ng tuloy-tuloy na pressure at maibaon ng maayos ang hook. Alam ko, parang basic ito, pero kailangan nating ulitin. Ang matalas na hook ang pinakamahalaga sa lahat. Pwede kang maging master sa timing at sa tamang galaw, pero kung ang hook mo ay mapurol, lahat ng iyon ay balewala. Ang mapurol na hook ay hindi kakapit, dumudulas lang ito sa bibig ng isda. Paano malalaman kung matalas? Subukan mong idaan ng marahan sa kuko mo. Kung kumakapit o kumakaskas ito, matalas yan. Kung dumudulas lang, kailangan mo na itong hasain or palitan. Huwag na huwag kang manghinayang sa hook. Ito ang pinaka-critical na koneksyon mo sa isda. Ang iyong buong setup, jabis, reel, at linya ay may epekto rin. Kung ang jabis mo ay sobrang lambot, ultralight, kailangan mo ng mas mahabang sweeping motion para sumentak. Kung sobrang tigas naman, heavy action, konting galaw lang ay sapat na. Kung ang linya mo ay monofilament na nababanat, kailangan mo rin ng mas malakas na sentak para makompensate ang pag-inat nito. Kung braided line naman na walang banat, mas direktang mararamdaman mo ang kagat at mas kaunting effort ang kailangan sa pagsentak. Alamin mo ang katangian ng gamit mo para mai-adjust mo ang iyong technique. At bilang panghuli, paano mo ito sasanayin? May isang simpleng drill na pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang. Magkabit ka ng maliit na pabigat sa dulo ng linya mo. Ilagay mo ito sa sahig, mga ilang metro ang layo. Higpitan mo ang linya hanggang sa maramdaman mo ang bigat. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata. Hilingin mo sa isang kasama na kalabitin ng bahagya ang linya. Sanayin mo ang iyong sarili na huwag mag-react sa maliliit na kalabit. Pero kapag hinila na niya ito ng tuloy-tuloy, saka ka mag-practice ng sweeping motion. Ito ay magandang paraan para i-develop ang muscle memory para sa tamang timing at tamang galaw. Kaya ayon, ang buong akala natin na ang pangingisda ay tungkol sa bilis ng reaksyon ay tungkol pala sa pasensya at pag-unawa. Ang pinakamalaking twist dito ay ito. Ang unang kalabit ay hindi isang imbitasyon para sumentak. Ito ay isang bitag para sa mga atat. Pinapakain mo lang ang isda dahil nagre-react ka sa tasting bite imbis na maghintay para sa committing bite. Sa oras na baguhin mo ang mindset mo mula sa pagiging reaktibo tungo sa pagiging mapagmatsyag, naghihintay sa tamang senyales, sa tamang galaw ng floater, sa tuloy-tuloy na paghila, doon mo makikita ang malaking pagbabago sa bilang ng iyong huli. Ito ang sikreto na naghihiwalay
sa mga nagpapakain lang ng isda at sa mga tunay na nakakahuli. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi mo mamiss ang mga susunod pa nating tips. At ngayon, para sa inyo, may tanong ako. Ano ang pinakamalaking isda na nakawala sa inyo dahil sa maling sentak? Ikwento nyo naman ang masaklap na karanasan nyo sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli!